Okay, magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Sa mga baguhan pa, palike and subscribe naman. Salamat po. Ngayon, meron na naman naghula ni BP Sara Duterte. Nako po, BP Sara, dapat daw mag-ingat. Meron pang nakita doon sa hula na may putukan. Bakit kaya may putukan? I-pray lang talaga na, i-pray lang natin si BP Sara na palagi siyang nasa ligtas. Ay, siya po ang ating presidente sa 2028. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel, Trending Pinas TV. At ngayon, hindi na natin patagalin pa guys, ito na po yung video. Yun po. At ngayon atin nang simulan ang reading kay Vice President Sara Duterte. Parang napupulol na ako kasi galing pa po ako sessions po. So mula umaga hanggang ngayon. So ngayon lang ako break time ko. So binigyan ko ng oras talaga ang basahan si Vice President Sara Duterte Carpio. Ngayon tingnan natin ang mga kaganapan niya. Okay. So inaakala ng mga kaaway niya na mawawala siya sa pwesto pero andyan pa rin. Hindi pa rin maano kasi nag-reverse ang 5 of Pentacles. So wala silang nagawa, andyan pa rin. So sa past niya, pag-usapan natin, na na-accept na niya at sinusurrender na po niya sa Panginoon ang mga susunod na pangyayari sa kanilang panimilya at sa kanilang career. Ang focus niya sa nangyari po sa kanyang papa. Pero hindi po niya pinabayaan ang ating bansa. So, issue lang po yon na parang wala siyang ginagawa. So, kasama na po yon sa mga nangyayari po sa kanyang papa. So, yung mga issue sa kanya ay mga gawa-gawa lang. So, akala ng iba na mawala siya sa pwesto dahil sa mga issue, dahil sa mga ginagawa ni former President Rodrigo Duterte, but andito pa rin siya. Ngayon, sa kanyang present, talagang matapang po si BP Sara. So, kahit lack of structure o authority siya ngayon sa kanyang career, not in control po siya. Wala po siyang control sa kanyang career kasi nga, parang na-staple siya sa bureaucracy. Ibig sabihin yung hierarchy, yung multiple levels of authority. Marami na nasa ibabaw niya na mga posisyon. So, yun nga, ayaw niya sundin yon kasi nga labag yon sa kanyang values at beliefs. Yung mga pinagagawa ng nasa itaas niya. So, china-challenge niya ang status quo. So, ibig sabihin yung normal. So, yung normal at habitual na ginagawa ng mga politiko, ibang politiko na sunod-sunuran sila, bayaran, mga ganyan, binabayaran para sumunod. So, hindi po yan style ni BP Sara Duterte. So, matapang po siya, pinaglaban niya ang kanyang values at beliefs. So, marami po siyang kaaway. Kaya ngayon, maraming gustong mapabagsak siya, nagtutulong-tulungan silang lahat. So, para ma-enjoy nila yung pera ng bayan. Kasi pag may Duterte na nanatili sa pwesto, hindi sila dire-diretso na magawa kung ano mang gusto nilang gawin. So, pinagtutulungan nila po si Sara Duterte. So, alam na natin yan lahat. Ngayon, ang kanyang mental at emotional state ay ano pa rin, yung parang malakas pa rin ang kanyang loob.
minsan ma-drain siya or ma-overwhelm sa mga nangyayari ba sa kanyang pamilya, sa kanyang career, but still, ano pa rin siya, yung matatag, palaban. So, ang advice lang kasi sa card na to may advice na kailangan pa rin niya ng iba na mag-nurture or magbigay advice po sa kanya. Yung tungkol sa yung paano coping strategies ba na i-manage po ang kanyang emotional stress na nasa ilalim niya na talagang hindi niya pinaghahari sa kanyang aura ang kanyang stress. So parang pinagpaliban niya ang kanyang stress. Tuloy-tuloy lang siya, laban, ganyan. But minsan mahirap rin kasi ganyan kasi nga baka yung yung pumutok or yung magbigla na lang mag-breakdown. But sa naman niya, sa personalidad ay malabo pong mangyari yan. Pero hindi ibig sabihin na matapang siya, palaban siya, hindi siya na-stress. So, na-drain po siya at na-overwhelm. Ngayon, may nakikita ako sa incoming sa near future niya na may taong darating na mag-mentor po at mag-guide po sa kanya. So, it's about spiritual or philosophical guidance. At marami siyang matutunan dito kung paano niya i-navigate ang kanyang career, kung paano niya ipaglaban at paglabanan ang mga pangyayari ngayon sa kanya. Na hindi lang ang career ang kanyang iniisip, kundi pati buong pamilya. So, napaka mahirap po sa kanya talaga yung sitwasyon ngayon. But, may nakita ko dito sa environment card na katapusan. So, ang cunning, trickery, manipulation, matatapos na po, malapit na po. Hindi man sila nawala, nasa paligid pa rin at gumagawa pa rin ng mga issue, basta lahat na ginagawa para mapabagsak po ang isang Sara Duterte. But, yun nga, hindi nga pinagbigyan ng universe. Kasi ang universe naman kasi nakikita lahat mga pangyayari. So, sa kanyang card, nakikita ko na nagpabor po sa kanya ang universe. Nagpabor po. So, ito pong card na to ay katapusan po ng cycle. So, bad cycle sa kanya yung nakaraan. So, papunta na po siya sa yung good luck cycle. So, malapit na pong matapos. Kasi may nakikita ako dito. May nakikita ako dito na yung isa na may nakikita ko ditong sa daan na may disgrasya or putukan na mga pangyayari na ito ay hindi mga Duterte. Nasa paligid kasi ito ni Sara Duterte. Mga tao na galit sa gobyerno. So, may nakikita ako ditong parang kaguluhan. Kung hindi man siya makapasok ngayong 2025 sa 2026 na yung ipaglaban nila, yung gusto nila, yung tama. So, may nakita ako ditong kaguluhan ng mga pangyayari sa sa kalsada. Ito nung nakita ko na yung may aksidente or may putukan, ganyan. So, parang may madisgrasya ba or baka may mawala or may mawala na isa sa mga kaaway po ng mga Duterte. So, nakikita ko dito kasi nasa environment card po ito ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. May mga tao sa paligid na sobra talaga yung hindi lang sa Duterte sila, kundi mga tao bang galit talaga sa gobyerno ngayon. So, parang may gulo akong nakikita. May putukan sa kalsada, may madisgrasya, ganyan. May aksidente, basta i-clarify nga natin ito. Hindi ito kasama. So, yun nga.
gusto nilang pabagsakin kung sinong nakaupo ngayon, gusto nilang mawala. So parang nag-iinit na talaga yung mga tao. So ito ay grupo ito na galit sa gobyerno ngayon na